Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 4, Quarter 1, Week 1. Para sa nilalaman, sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Basahin at sagutin ang tanong. Ayon sa gabay pangkurikulum ng GMRC, pamantayan sa baitang 3, pagpili ng mga kilos, kaugnay ng kabutihang asal at wastong pag-uugali na nagpapakita ng pagmamahal sa sarili, pamilya, kapwa, Diyos, kalikasan, bayan, at sanlibutan. Para naman sa pamantayan sa baitang 4, pag-unawa sa mga kilos sa kabutihang asal at wastong pag-uugali para sa sarili, pamilya, kapwa, bansa, kalikasan at Diyos tungo sa paghubog ng mga virtue at pagpapahalaga. Ano ang pagkakatulad ng GMRC 4 sa GMRC 3? Magbigay ng isang dahilan. Pareho silang nagtuturo ng kabutihang asal at wastong pag-uugali. Ano ang pagkakaiba ng GMRC 4 sa GMRC 3? Magbigay ng isang dahilan. Sa GMRC 4, mas malalim ang pag-unawa sa mga kilos kaysa sa GMRC 3. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang hahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Narito ang mga mensahe. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili, na may kaugnayan sa sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi lamang sa tao. Isulat ang iyong sagot at ang pinakamagandang sagot ng klase ay sagot ni Patlang. Para sa kaugnay na paksa bilang isa, katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Pangkatang gawain. Gawin ang sumusunod ng bawat pangkat. Pangkat pamilya. Ilista ang miyembro ng iyong pamilya at ilarawan ang mga katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang. Pangkat kaklase. Maglista ng 10 sa inyong mga kaklase at ilarawan ang mga katangian nila na nagpapabukod tangi sa kanila sa ibang nilalang. Para sa pinatnubayang pagsasanay, pumili ng isang katangian sa bawat pangkat at magbahagi ng konkretong karanasan kung paano pinahalagahan ang sarili ayon sa mga katangiang pinili. Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics.
Para sa unang column, isang katangian sa bawat pangkat. Katangian pang pamilya, katangian pang klase, katangiang pang bayani. Para sa ikalawang column, isulat ang konkretong karanasan kung paano pinahalagahan ang sarili. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Human Bingo. Umikot sa silid-aralan at tukuyin ang kaklase na nakikitaan mo ng sumusunod na mga katangian. Hayaan ang kaklase ang sumulat ng kanilang pangalan. Narito ang mga nakasulat sa card. May kalinisan, may karunungan, mabuting katiwala, magalang, mapagmalasakit, mapagpakumbaba, mapagpasalamat, mapagpasensya, mapanagutan, masunurin, matipid, matyaga, matapat, may pagmamahal sa bayan, may pananalig sa Diyos, may tiwala sa sarili. Kaugnay na paksa bilang 2, sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Pagtapat-tapatin. Ang sumusunod ay halimbawa ng mga kakayahan na natatangi sa tao. Itapat ang nasa ikalawang hanay sa tama nitong halimbawang kakayahan sa unang hanay. Ilagay ang letra ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang hanay, kakayahang maging abstrakto, maging mapagkawanggawa, sa konseptualisasyon, sa kritikal na pag-iisip, sa pag-aalala at pagpaplano, sa pagmamalasakit, sa pag-unawa at empatiya, sa pag-unawa sa diversidad, magbigay pansin at makinig, sa pag-aaral at pagsusuri. Para sa ikalawang hanay, sa letrang A, kakayahang mag-isip. B, kakayahang magmahal. Narito ang mga tamang sagot. Pagpipili. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bilang. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ang kakayahan ng tao na tumingin sa iba't ibang perspektibo. Abstrakto. B, pag-aalala at pagpaplano. C, kritikal na pag-iisip. Pangalawa, ang tao ay may kakayahang mag-aral at pumukaw ng kaalaman. A, pag-aaral at pagsusuri. B, konseptualisasyon. C, pag-aalala at pagpaplano. Pangatlo, ang tao ay may kakayahang mag-isip kahit wala itong pisikal na anyo. A, kritikal na pag-iisip. B, abstrakto. C, pag-aaral at pagsusuri. Pang-apat, ang tao ay may kakayahang mag-isip tungkol sa hinaharap. A, konseptualisasyon. B, pag-aalala at pagpaplano. C, abstrakto. Malalim na pangunawa sa mga konsepto tulad ng katarungan, pag-ibig, at kagandahan. A, pag-aaral at pagsusuri. B, kritikal na pag-iisip. C, konseptualisasyon. Narito ang mga tamang sagot. Pagtatanghal ng kakayahan o talento. Mag-iisip ng isang itatanghal na talento o kakayahan ang iba't ibang pangkat. Mamarkahan ang pagtatanghal
ayon sa nakapaloob na rubrics. Ang itatanghal na talento o kakayahan ay maaaring sa pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagdula, tumugtog ng instrumento, pagbibigay ng joke, magbalita bilang reporter, at skill o kakayahang siya lang bukod tangi ang nakakagawa. Iugnay ang kakayahang magmahal o capacity to love sa itatanghal na talento o kakayahan. Halimbawa, awit tungkol sa pagmamahalan at iba pa. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Kaugnay na paksa bilang 3, kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkabukod tangi. Word hunt. Hanapin sa chart ang 5 bukod tanging kilos ng tao na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal. Bilugan sa chart at isulat sapat lang ang tamang mga sagot. Narito ang chart. Narito ang mga tamang sagot. Pagmamalasakit, magkawang gawa, pag-unawa sa diversidad, magbigay pansin at makinig, pag-unawa at empatiya. Pagpipili. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bilang. Ilagay ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Kilos na nagbibigay ng gawang pagtulong sa iba. A. Pagkamalasakit. B. Magkawang gawa. C. Pag-unawa sa diversidad. Pangalawa, kilos na kahandaan sa mga pangangailangang komunikasyon. A. Magbigay pansin at makinig. B. Pagkamalasakit. C. Pag-unawa at empatiya. Kilos na maunawaan ang mga damdamin, pangangailangan at karanasan ng iba. A. Magkawang gawa. B. Pag-unawa at empatiya. C. Magbigay pansin at makinig. Kilos na nagpapahayag ng pag-alala sa kapakanan ng iba. A. Pag-unawa at empatiya. B. Pag-unawa sa diversidad. C. Pagkamalasakit. Kilos na nagmamahal sa iba't ibang pananaw, kultura at karanasan. A. Pag-unawa sa diversidad. B. Magbigay pansin at makinig. C. Magkawang gawa. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumuhit ng larawan na nagpapakita ng kilos na kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkabukod tangi. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gamiting gabay ang nakapaloob na rubrik sa pagmamarka ng sagot. Narito ang rubrik sa pagmamarka ng drawing o larawan. Tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Una, ang tao ay may sarili,
at panlipunang kakayahang mag-isip at magmahal. Mahusay, ito ay tama. Dahil ang tao ay may kakayahang mag-isip at magmahal, kaya dapat siyang igalang. Pangalawa, ang pagpapahalaga sa sarili ay maaari ding iugnay sa bagay at mga sariling pag-aari. Tama, ang pagpapahalaga sa sarili ay maaari ring iugnay sa sariling pag-aari. Ang hindi pagbabahagi ng sariling talento o kakayahan ay mabigat na kasalanan. Mali, ang hindi pagbabahagi ng talento ay hindi agad kasalanan, ngunit ito ay pagkukulang sa kapwa. Tanging sa paaralan lamang nakikita ang mga cognitive abilities. Ito ay mali. Hindi lang sa paaralan makikita ang cognitive abilities. Ito'y nauhubog sa bahay at komunidad. Lahat ng pagpapahalaga ay may kaugnayan sa sariling kilos. Tama, ang bawat pagpapahalaga ay may kaugnayan sa kilos ng tao sa araw-araw. Baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon, ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Ano ang ibig sabihin ng kritikal na pag-iisip? Ano ang empatiya? Paano ginagamit ng tao ang kakayahang magmahal sa pakikipag-ugnayan sa iba? Anong uri ng kakayahang mag-isip ang nagbibigay sa tao ng kapasidad na suriin ang mga bagay ng masusi? Bakit mahalaga ang kakayahang magmahal sa pag-unlad ng relasyon? Narito ang mga tamang sagot.